I'm Neil Marshall Santillan. I'm the head of the National Committee on Historical Research. I'm Tess Reyes Del Sol, the head of National Committee on Art Galleries. Ako si Emma Ray, head ng National Committee on Archives. Okay. So, of course, we are celebrating the National Heritage Month. Elvira Lapu, Secretary, National Committee on Library Information Services. So, this May, National Heritage Month, and marami nga, nakita ko nga, maraming programang nakalinya ang NCCA para ipagdiwang yon. But first off po, matanong ko lang po kayo para sa inyo po, ano po ang ibig sabihin ng heritage? Ang heritage po, ito yung minana nating kultura mula sa ating mga ninuno na ipinagpapatuloy natin at tungkulin ng kasulukuyang henerasyon na payabungin ito. Anyone else? Pwede itong mga istorya ng mga lokalidad, istorya ng mga tao na natransfer natin sa mga kasalukuyang henerasyon. No? Para yun yung dulugtong ng yung mga sinaunang henerasyon sa kabang. Dapat hindi nawawala yung dugtong na yun. Para survival. Ito ay actually ito yung mga the way we lived before, kaugalian natin, mga istorya ng mga tao noong unang panahon. Kasi kultura is actually what we do now yung kung ano yung ginagawa natin ngayon, the way we live. So, yung past, meaning heritage, kung paano tayo namumuhay noong araw. Ito, Ms. Lapus. Ang kultura ay isang paraan ng pagkakakilanlan natin bilang mga Pilipino. Ang mga kagaya ng sabi ng Tess, mga pamamaraan, mga practices, mga bagay na magpapakilala sa atin sa kung paano tayo naging Pilipino at kung paano ito ay maibabahagi natin sa susunod na henerasyon, kung paano naibahagi rin ito sa atin ng mga nagdaang. Isa po sa highlights na nakita ko ay yung Ibiang na dedicated or tribute bale kay Sylvia Latorre. So, why Sylvia Latorre? That's not from us. Doon yun sa Philippine Heritage. Philippine Heritage. Hindi sa akin. Okay. So, magkaiba pala yung ano nyo. Yeah, pwede po. Bakit po? Para sa inyo, ano po ang mahalagang... Bakit si Ibiang? Kasi si Ibiang ang nagpalaganap ng isang pamamaraan ng pag-awit, kundi man yung operatic. And kung tama ang naalala ko sa kanya bilang si Sylvia Latorre, naging popular noong kanyang panahon yung pamamaraan ng pag-awit. Dala na rin ng kanyang natatanging tinig. Diba? Kakaiba yung kanyang boses at yung kadaan ng kanyang pag-awit. So, hindi sasabihin kulturang Pinoy talaga, pero sa kanyang natatanging pamamaraan, na ibahagi niya yon at parang naging kulturang Pinoy na rin ang pag-awit na operatic, no? Kaya nagamit ang kundiman. So, yung mga inaawit niya, mga composition sila ng mga Filipino composers ng araw. So, last question na lang po. Alam naman natin medyo nayanig ang word ng culture of the arts lately kasi sunod-sunod yun na mayapa. Particularly ang ating national artist na si Nora Honor. So, ayan, any words regarding Miss Nora Honor, yung yung lamat na naiwan niya dahil nga sa kanyang, or puwang dahil sa kanyang pagkawala. And if may future plans po ng tribute naman para sa kanya. Actually, ang NCCA ang nagbigay na ng parangal sa kanya Yung huling parangal, NCCA yun, Yes at po, saka si opo. CP. So, kasi dahil siya ay national artist declared ng Pilipinas. So, tinatanong mo yung kung magkakaroon pa ng ibang parangal ang NCCA sa kanya, tapos natapos na yon. Yun na yung
Yun yung pinakamataas na parangal na eh. And yung personal opinion nyo po kung meron po kayong experience with her or yung sa tingin nyo yung regarding sa naiwang na puwang dahil nga sa pagkawala niya sa industriya at sa sining natin. Sabi nga ng isang kilalang artista din, nag-iisa lang ang Nora Aunor at maaring hindi na magkaroon ng kasunod pa na kagaya ng kanyang talentong na ibahagi yung body of work o yung mga nagawa niya, hindi lang sa pelikula, kundi sa larangan din ng pag-awit. Wala akong masasabing personal na naging interaksyon, pero habang binabalikan ko yung kanyang naging buhay at kung paano ko siyang nakilala bilang si Nora Aunor, it dawned on me or na-realize ko na hindi man ako talagang Noranian, pero ako isang masugid na tagahanga dahil napanood ko yung kanyang mga pelikula. Umiyak ako sa 3 taong walang Diyos na ako ay 6 years old lang nung lumabas siya, 1976. Doon ko unang nakita kung paano yung mga naging kalupitan at pagpatay na nangyari nung panahon ng Hapon. Pinanood ko ang Himala at totoo na ito sa one of the greatest film ever made. At hanga din ako sa kanyang paraan ng pag-awit. Alam ko na tagahanga ako dahil binibili ko yung kanyang mga tape. Hindi ko alam kung bakit, pero gusto ko yung kanyang boses. Pero ang talagang Noranian sa amin ay ang nanay ko. Closet Nora. Closet Noranian. Any other Ako, sinabi ko yun kay Chair kanina, na yung highlight na tribute sa kanya, yung state funeral, bali ganon. Parang sa part ng NCCA sa Cultural Center, na ipakita natin kung paano yung magnitude ng isang national artist. Marami sa nakipaglibing, marami dun sa tagahanga na yung common tao ay ganito pala. Parang naipaliwanag mo kung paano ang national artist sa pamamaraan ng panonood nila. Visually. Diba? Parang, ay ganun pala. Ako din mismo, sinerch ko, magkano bang medical expenses na sinasagot ng gobyerno sa national? 750,000 per year lang yata. Kasi, para masyadong bongga din yung kanyang tribute. Dahil ako'y nasubukan ko ng nakapanood ng isang state funeral din ng ni Ubita Fuentes sa National sa Cultural Center of the Philippines. Nakapanood ako dahil kita siya ni Delia Helveson. Kaya nakapanood ako. Pero ito talagang yung grandeur ng parang for NCCA, parang naipaliwanag mo ano pa yung maging national. Paano maging national? Anong ibig sabihin? Parang tayo kasi hindi natin masyadong iniisip na national artist, pero ganun pala yung kapongya pag national artist. Sa akin naman, hindi sa larangan ng Pinilakan Tabing. Bumilid ko kay Nora dahil sa kanyang posisyong politikal noong 1991. Tumindig siya na dapat hindi manatili ang American military bases. At dahil doon, humanga ako kay Nora. Pero definitely, hindi ako Noranian katulad ni Mamel. Closer. Pero pinanood mo minsan isang gumugang. Ayun, 1976 yun. Hindi ako Noranian. Sige. Saka may mga pinost na nagsalita siya about, di ba? Sumasabi pala yung sa mga rally talaga. Nagsalita siya May time siya. Kitapawan ba yun? Ng massacre? Tapos yung mga Tumitindig siya sa mga rights ng OFW. Sabi nga sino ba ito? Isang director na sumasama siya sa mga rally kung tingin niya naniniwala siya. Sa akin naman, ang point of view ko bilang national artist, marami siyang na-influence ng mga tao, na-inspire ng mga tao
bilang galing sa isang mahirap na pamilya, marami siya na-inspire na pwede palang gawin yon, pwede palang maging superstar, di ba? Kahit na galing ka sa maliit na lugar. Tapos, nakakatuwa rin yung ugali niya na very generous siya, di ba? Na Oo nga, nagpapamudmod. Yung nag-interview ako ng Wake nagpapamudmod talaga daw ng pera si Lou Veloso, naambunan daw. Yung, so, very generous siya, especially doon sa mga nasa mga laylayan. So, talaga marami siyang na-inspire at saka meron siyang conviction May conviction siya sa buhay. So, talaga deserving naman niya yung National Artist. Thank you po at yun po. Of course, I'd love to lend my full support to the National Heritage Month. Dahil ako po ay isang artist. Sige. Artist? Yes po.